Posible kaya na mapawi ang pamamaga ng iyong bituka gamit lang ang mga nilikha ng Diyos sa kalikasan? Alam mo ba na ang palagi ang pananakit ng tiyan, pagkapagod na walang malinaw na dahilan, at pati na rin ang hirap sa pagpapapayat ay maaaring konektado sa namamagang bituka? Kumusta mga mahal kong kapatid? Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang mahalagang kaalaman na maaaring lubos na magbago ng inyong kalusugan. Tulad ng sinasabi sa Genesis, Kabanata 1 talata 29, narito binigay ko sa inyo lahat ng halamang may binhi bilang pagkain. Hindi ba't kamangha-mangha na inihanda ng Panginoon ang lahat ng kailangan natin? Ang bituka natin ay higit pa sa organong tumutunaw ng pagkain. Kilala ito bilang ating pangalawang utak dahil direktang naapektuhan nito ang ating immunity, ang ating mood, at pati na rin ang kalidad ng ating tulog. Kapag malusog ang ating bituka, positibo itong nakikita sa halos lahat ng aspeto ng ating kalusugan. Ang malusog na bituka ay may perpektong balanse ng kanyang microbiota na siyang komunidad ng trilyong-trilyong mabubuting bakterya na naninirahan dito. Mahalaga ang mga bakterya. Tumutulong sa pagtunaw ng pagkain, gumagawa ng bitamina, nagpapalakas ng resistensya, at nagpoprotekta laban sa mapaminsala. Kapag napanatili ang balanse, mas maganda ang pagtunaw ng pagkain, mas malakas ang resistensya, mas marami tayong enerhiya, at mas gumaganda ang mood. Alam mo ba na ang serotonin, na tinatawag na hormone ng kaligayahan, ay karamihan ay ginagawa sa ating bituka? Bilang pag-alaga sa organ na ito ay pag-aalaga sa iyong kasiyahan. Sa kabilang banda, kapag namamaga ang bituka, naaapektuhan ang lahat ng ito. Ang pamamaga ay maaaring magdulot ng pagkapagod, hirap magpapayat, allergy, at seryosong sakit gaya ng autoimmune diseases. Nangyayari ito dahil humihina ang harang ng bituka, kaya nakakapasok ang mga nakalalasong sangkap sa dugo na nagdudulot ng pamamaga sa buong katawan. Pero heto ang magandang balita. Ang ating Diyos ay napakabuti na iniwan na niya sa kalikasan ang lahat ng kailangan natin para alagaan ang ating katawan. Na gaya ng sinasabi sa salita sa unang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 6, talata 11, ito ay templo ng Espiritu Santo. At ngayon, ibubunyag ko ang 11 makapangyarihang halamang gamot na maaaring magtanggal ng pamamaga sa iyong bituka, pagandahin ang iyong pagtunaw, at palakasin ang iyong resistensya. Kilalanin natin sila at tuklasin paano ito gamitin araw-araw. Isa, babosa. Ang babosa o aloe vera ay isang halamang kilala noon pa dahil sa kakayahan nitong magpagaling. Mayaman ito sa mga bioaktibong compound tulad ng mga antioxidant, vitamina A, T, E, mga mineral at polysaccharide. Kaya nagbibigay ito ng malakas na anti-inflamasyon para sa ating bituka. Ang babosa ay nakakatulong mag-regenerate ng pader ng bituka, kaya maganda ito para sa may chronic na pamamaga gaya ng gastritis o irritable bowel syndrome. Bukod pa rito, naglalaman ito ng mga enzyme na nagpapasigla sa pagtunaw ng pagkain, kaya nababawasan ang mga hindi komportableng pakiramdam tulad ng kabag at utot. Para gamitin ang babosa, maghanda ng simpleng juice. Kunin ang isang dahon, hugasan itong mabuti, putulin ang mga gilid na may tinik, at buksan ang dahon para makuha ang malinaw na gel. Haluin ang isang kutsara ng gel na ito sa 200 ml ng tubig o katas ng dalandan at inumin ito. Mas mainam kung sa umaga at walang laman ang tiyan. Tandaan na alisin ang lahat ng balat at ang dilaw na substansya na aloina dahil maaari itong magdulot ng iritasyon sa bituka. 2, Espinheira Santa. Ang Espinheira Santa ay isa sa mga pinakatradisyonal na halamang gamot pagdating sa pag-aalaga ng sistemang panunaw. Kilala ito sa mga katangian nitong anti-inflamatoryo, nagpapagaling ng sugat, at nakakapagpakalma, at lalo itong epektibo para sa mga may pamamaga sa digestive tract. Mayaman ito sa tannins at flavonoids, sangkap na may anti-inflamatoryo at antioxidant na aksyon. Pinoprotektahan nito ang mukosa ng bituka. Pinapabilis nito ang paggaling ng mga nasirang tissue at nagpapagaan ng iritasyon sa tiyan at bituka. Ang Espinheira Santa ay tumutulong magpababa ng asido sa tiyan, kaya kakampi ito laban sa reflux at gastritis. Maghanda ng tsa.
Pakuluan ang 200 ml na tubig at idagdag ang 1 kutsarang tuyong dahon ng Espinheira Santa. Hayaan itong ibabad ng 10 minuto sa lain at inumin habang maligamgam, mas mainam kung bago kumain. 3. Erba Sidrera. Ang Erba Sidrera na may kaaya-ayang amoy at mga katangian nitong pamparelax ay tunay na kaagapay para sa kalusugan ng ating bituka. Kilala ito sa kakayahan nitong magpakalma sa ating panunaw at labanan ang mga hindi komportableng pakiramdam tulad ng kabag, pananakit ng tiyan, at hindi natutunawan. Dahil may citronellal at geraniol, mayroon itong anti-espasmotiko, anti-inflamatoryo, at carminative na katangian. Kaya nakakatulong ito sa pagtanggal ng hangin sa tiyan. Dahil sa mga sangkap nito, epektibo ang halamang ito sa pagpaparelax ng kalamnan sa gastrointestinal tract at pagbawas ng pamamaga sa lining ng bituka. Bukod dito, ang yerba buena ay may epekto laban sa pagkabalisa at nakakatulong mabawasan ang stress sa pagtunaw ng pagkain. Tulad ng itinuturo sa atin ng Filipos, Kabanata 4, Talata 6 at 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. At ang yerba buena ay maaaring maging natural na tulong upang mapanatili ang katahimikan na labis nating kailangan, lalo na para sa ating bituka. Para maghanda ng tsaa, painitin ang 200 ml ng tubig hanggang kumulo, idagdag ang 1 kutsara ng sariwa o tuyong dahon ng yerba buena, takpan at hayaang magbabad ng 5 hanggang 10 minuto. Salain at inumin habang maligamgam, lalo na pagkatapos kumain o bago matulog. 4. Boldo. Ang boldo ay kilalang-kilala bilang isang halamang tumutulong sa pag-alis ng mga problema sa pagtunaw. Ngunit ang mga benepisyo nito ay higit pa roon. Isa itong makapangyarihang natural na panlinis ng katawan, perpekto para sa mga gustong mapabuti ang kalusugan ng bituka at mabawasan ang pamamaga. Mayaman sa boldina, isang bioaktibong compound na may mga katangiang anti-inflamatoryo, antioxidant at hepatoprotector, ang boldo ay nagpapasigla ng produksyon ng apdo sa atay, na nagpapabuti sa pagtunaw ng taba at nagpapagaan sa trabaho ng sistemang panunaw. Bukod dito, kilala rin ito sa kakayahan nitong labanan ang pamamaga sa bituka, na nagpapagaan ng mga hindi komportableng pakiramdam tulad ng kabag, pamamaga, at pananakit ng tiyan. Para sa tsaa ng boldo, painitin ang 200 ml ng tubig hanggang kumulo. Ilagay ang 1 sariwang dahon ng boldo o 1 kutsarita ng tuyong dahon. Ibabad ng 5 minuto, salain at inumin ng maligamgam, mas mabuti bago kumain. 5. Alecrim. Ang alecrim ay hindi lang mabangong pampalasa sa kusina. Ang halamang ito ay makapangyarihan sa kalusugan dahil sa antioxidant, anti-inflamatoryo, at pagtulong nito sa pagtunaw ng pagkain. Sa kasulatan, nabanggit ang alecrim na halamang gamit sa paglilinis at pagbabasbas. Mayaman sa mga sangkap tulad ng asidong rosmarinico, flavonoids at mga essential oil, ang alecrim ay lumalaban sa pamamaga at tumutulong na protektahan ng lining ng bituka laban sa pinsala. Pinapalakas nito ang enzyme sa pagtunaw, pinapabuti ang pagsipsip ng sustansya, at pinipigilan ng constipation, kabag at pakiramdam ng kabusugan. Para sa tsaa ng alecrim, pakuluan ang 200 ml ng tubig. Idagdag ang 1 kutsarita ng sariwa o tuyong dahon ng alecrim. Ibabad ng 10 minuto sa lain at inumin habang maligamgam. Mas mainam pagkatapos kumain para mapabilis ang pagtunaw ng pagkain. 6. Hortela. Ang hortela ay isang halamang malawak na kilala dahil sa malamig nitong lasa at mga katangiang nakagagamot. Pagdating sa kalusugan ng bituka, isa talaga itong kampeon. Ginagamit ito sa loob ng siglo para maibsan ang hindi komportableng tiyan, bawasan ang pamamaga, at mapabuti ang pagtunaw ng pagkain. Ang hortela ay naglalaman ng mentol, isang bioaktibong compound na nagbibigay ng pamparelax, contraspasms, at anti-inflamasyon na epekto. Ibig sabihin nito, kaya nitong magpagaan ng pananakit ng tiyan, mabawasan ang kabag, at labanan ang pananakit ng bituka. Bukod dito, ang hortela ay tumutulong na pasiglahin ang produksyon ng apedo na mahalaga para sa pagtunaw ng taba at nakakatulong din sa pagpapanatili ng balanse ng mikrobiota sa bituka. Para sa tsaa ng hortela, pakuluan ang 200 ml ng tubig.
Idagdag ang isang kutsara ng sariwang dahon ng hortela o isang kutsarita ng tuyong dahon. Ibabad ng fimbosedong minuto sa lain at inumin ng maligamgam, mas mainam pagkatapos kumain. Pito, kabalina. Ang kabalina ay isang halamang gamot na kilala sa mga katangian nitong pampalinis at pampanumbalik. Bagamat mas kilala ito sa pangangalaga ng balat at buhok, kahanga-hanga rin ang mga benepisyo nito para sa kalusugan ng bituka. Mayaman sa flavonoids, silisyo, potasyo at mga antioxidant, ang kabalina ay may malakas na anti-inflamatoryo, diuretiko at pampagaling ng sugat. Dahil dito, magaling ito sa paglilinis ng digestive tract at pagpapabuti ng bituka. Bukod dito, nakakatulong ito sa pagbalanse ng flora sa bituka, na mahalaga para sa malusog na pagtunaw at pinalakas na immune system. Pakuluan ng 200 ml na tubig, idagdag ang 1 kutsarang tuyong horsetail, i-infuse ng 10 minuto sa lain, at inumin habang maligamgam, mas mainam sa pagitan ng pagkain. 8. Manzanilla. Ang manzanilla ay tinukoy sa sinaunang teksto bilang halamang pinagpala ng Diyos para magdala ng kapayapaan at kagalingan. Kilalang kilala dahil sa mga nakakakalma nitong katangian, mahusay din ito para sa bituka. Ang manzanilla ay nakakabawas ng pamamaga, kabag, at tumutulong mag-relax ang kalamnan ng bituka. Tulad ng nakasulat sa Kawikaan, Kabanata 17, Talata 22. Ang masayang puso ay parang mabuting gamot, ngunit ang pusong nalulumbay ay nagpapatuyo ng mga buto. Ang manzanilla ay tumutulong magbigay ng kapanatagan sa katawan. Para magamit ang mga benepisyo nito, gumawa ng tsesa. Pakuluan ng 200 ml na tubig, idagdag ang 1 kutsarang tuyong bulaklak ng manzanilla at ibabad ng 5 minuto. Salain at inumin ito, mas mainam kung sa gabi bago matulog, para mapakalma hindi lang ang iyong bituka kundi pati ang buong katawan at isipan mo. Luya. Ang luya ay binanggit sa mga tekstong biblikal bilang halamang gamot at ginagamit na ito sa loob ng libu-libong taon sa iba't ibang kultura. Makapangyarihan itong natural na anti-inflamatoryo na nagpapabuti ng pagtunaw, nagpapababa ng pagduduwal, at nagpapalakas ng immune system. Mayaman sa gingerol na may malakas na anti-inflammatoryong epekto, ang luya ay maaaring makatulong mabawasan ang pamamaga sa bituka at pagbutihin ang sistemang panunaw. Para sa mga nakatatanda, kapakipakinabang ito dahil nakakatulong maibsan ang pananakit ng kasukasuan na madalas nararanasan sa pagtanda. Maaari mong kainin ang luya bilang tsaa, pakuluan ng manipis na hiwa nito sa tubig ng 10 minuto gadgad sa mga katas, o kahit nguyain ang maliliit na piraso nito sa buong araw. 10 dilaw na luya. Ang luyang dilaw, nakilala rin bilang dilaw na luya, ay isang gintong pampalasa na may malakas na anti-inflamasyon na epekto. Ito ay lalo ng kapakipakinabang para sa mga matatanda, dahil nakakatulong din ito na maiwasan ang mga degenerative na sakit at nagpapalakas ng immune system. Ang pangunahing aktibong sangkap ng luyang dilaw, ang curcumin, ay may napakalakas na anti-inflamasyon na katangian na ipinapakita ng mga pag-aaral na maaari itong maikumpara sa ilang gamot na anti-inflamasyon. Ngunit, wala itong mga side effect. Para mapakinabangan ang mga benepisyo nito, magdagdag ng 1 kutsarita ng luyang dilaw. Magdagdag ng luyang dilaw na pulbos sa maligamgam na tubig, lagyan ng kaunting itim na paminta para tumaas ang pagsipsip ng curcumin, at lagyan ng pulot. Inumin ang timplang ito araw-araw, mas mainam kung sa umaga. Mag-subscribe sa kanal Dente de Leao. Ang dandelion ay isang halaman na sumisimbolo ng pagbabago at paggaling. Napakaganda nito para sa pag-detox ng atay at bilang resulta, pagpapabuti ng panunaw at kalusugan ng bituka. Tulad ng sinasabi sa pahayag, Kabanata 22, Talata 2, ang mga dahon ng puno ay para sa kagalingan ng mga bansa, at ang dandelion ay isa sa mga dahon ng pagpapagaling na inilagay ng Diyos sa ating landas. Mayaman sa prebiotics, ang dandelion ay tumutulong magpakain ng mga mabubuting bakterya sa bituka na nagpo-promote ng balanse sa microbiota. Bukod pa rito, ang mga katangian nitong pampaihi at pampalinis ay tumutulong magtanggal ng mga lason na maaaring magpabigat sa ating sistemang panunaw.
Maaari mong kainin ang dandelion bilang tsaa gamit ang mga dahon at ugat nito. Idagdag ang mga batang dahon sa mga salad o kaya ay gumawa ng kape gamit ang inihaw at giniling na mga ugat. Ang pag-alaga sa bituka ay pag-alaga sa buhay mo. Ito ang sentro ng iyong kalusugan, ng iyong enerhiya at maging ng iyong kaligayahan. Gaya ng sinasabi ng salita sa unang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 6, talata 19 at 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo mula sa Diyos at hindi kayo pag-aari ng inyong sarili? Sapagkat kayo ay binili sa isang halaga, kaya luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Sa buong video na ito, nakita ninyo kung paano tayo binigyan ng kalikasan na nilikha ng Diyos ng mga simpleng solusyon, abot kaya, at napaka-epektibo para baguhin ang ating kalusugan. Ang 11 halamang ito ay paanyaya para simulan mo ang hakbang tungo sa nararapat mong kagalingan. Tandaan, matagal nang alam ng ating mga ninuno ang mga lihim ng pagpapagaling. Ang sinaunang karunungan ay naipapasa mula henerasyon sa henerasyon. Ngayon, may pagkakataon tayong buhayin muli ang kaalamang ito at parangalan ang biyayang galing sa Diyos. Huwag kalimutan, ang Diyos ang lunas at iniwan niya ang lahat ng kailangan natin sa kalikasan. Ang pag-aalaga ng katawan ay paraan ng pagpaparangal sa biyayang ito. Nagpapasalamat ako sa iyong pagsama hanggang dito. Mag-iwan ka ng komento kung alin sa mga halamang ito ang ginagamit mo na o alin ang una mong susubukan. Ibahagi ang video na ito sa mga mahal mo at tulungan pang mas maraming tao matuklasan ang lihim ng kalikasan para sa mas malusog na pamumuhay. Pagpalain ka ng Diyos ng kalusugan at magandang landas hanggang sa susunod na video.